So yun, hello, what's up mga boss? Good morning sa ating lahat. At syempre, nasa work mode na naman tayo ngayon. At for today's video natin, dito tayo sa Formworks. At so ito naman mga bossing, yung episode naman natin kung paano yung ating mga pagpoporma or paggawa ng mga formworks from layout ng ating mga poste hanggang sa pagtataklob nito. So ayun mga bossing, syempre pagdating sa paglayout ng ating mga poste, yung pinakabuhos natin, syempre meron tayong mga puntos na tinatawag yung layout natin. So yung kinakailangan, itong ating gagawin na sapatos, kung tawagin namin dito, ay inile-layout namin, tinatama namin sa tamang sukat, eskwala. Ayan. So yan yung magsisilbing guide natin para sa pagpoporma nitong ating mga poste. So para hindi maging pilipit or mawala sa linya itong mga poste natin. So ngayon, ang gagamitin nga pala natin ditong pamorma ay itong ating PP hollow board, and then gagamit tayo ng tubular. So ngayon sa discard naman namin, i-share ko lang sa inyo ito. Kapag nagpoporma kami, kukunin ko muna yung eksaktong dimension ng columns natin. And then mapapansin niyo malayo. Malayo itong kahoy dito. So kasi, meron na kasi kaming additional framing na ilalagay dito. So bali ito ay nakalabas or naka-adjust ng 6.5 centimeters. Dahil itong ating formworks at saka i-plus natin yung ating PP hollow board ay nagkakaroon ng sukat na 6.5 cm. So kaya kinakailangan mag-setback tayo ng 6.5 para dyan na lang natin ibubunggo yung ating mga forma. At kung paano naman natin popormahan to mga boss, panoodin nyo. So gagawa tayo ng simpleng video tutorial. Gagawa rin tayo ng actual video. Ako mismo yung magpoporma nito. So para makita ninyo yung process natin. Bali ang gagawin ko muna mga bossing, magbubuo muna ako ng tatlong sides ng formworks natin. So bali ang dimension kasi nung ginagawa namin poste dito is 25 by 40 centimeters. So kaya gagawa muna ako ng dalawang 25 centimeters. Yung para sa 40 centimeters nga pala natin mga boss, ang haba niya or lapad niya is 50 centimeters. So bali, meron siyang pasobra na 10 centimeters para meron tayong tutornilyuhan or papakuan sa magkabilang side na tig 5 cm. So ganun ang ginagawa mga forma para meron tayong maipako. So wag kayong gagawa ng eksaktong 40 tapos gagawa kayo ng eksaktong 25. Kinakailangan lagi kayong mag-iisip kung paano nyo ipapako, bubuin yung forma ninyo na meron kayong mapapakuan na tag 5 centimeters. Okay, so ganun lang mga boss. Tapos kukunin lang natin yung sentro ng ating 50 centimeters. Lalagyan natin ng stopper 20-20 para makakuha tayo ng 40 centimeters sa dimension. And then syempre para maging accurate yung sukat natin. And then ayan, tingnan nyo mga boss kung paano natin bubuin yan. So syempre, meron nga pala tayo ditong makakatulong. Kaya siya nga pala, shoutout nga pala kay Jonathan. Isa rin siyang nag-uumpisang mag-vlog. So baka pwede niyo suportahan yung kanyang channel. At syempre, tropa natin yan sa mga supporters ng Julie Ems. Mga boss, pa-support na lang ang kanyang channel. So yun mga bossing, so bali na sentruhan na natin, gagawin natin, i-screw naman natin gamit yung ating black screw. Pwede tayong gumamit ng pambakal, pwede tayong gumamit ng mga pointed screw, kahit alin dyan mga bossing pwede. And then gagamit tayo ng barena para may screw natin itong ating PP board. Bali ang pag-i-screw natin ito mga bossing, ilang piraso lang, hindi natin ito tatagtarin ng screw. Ito, kaya lang natin i-screw siya
para maging stable. Pwede natin siyang lagyan magkabilang dulo, tsaka gitna. Okay na yun. At so yan mga bossing, bali ganito yung ating magiging setup ng ating 3 pirasong formworks. Yan. So bali meron tayong na-set dito, binuo na 3 side. 2 25 at isang malapad. So gaya na sabi ko mga bossing, kinakailangan ma-secure natin na eksakto sa dimension. Katulad niya 40 cm. So kinakailangan 40 cm 00 yung ating kailangan gawin. Hindi 40.5, hindi 41, hindi 39, 40 cm. And then dito sa baba naman na to, kinakailangan niya 40 cm din. Ayan, 40 cm din yung atin. Pagkatapos, kapag nabuo na natin itong 3 na to, tatayo na natin to mga bossing doon sa ating ginawang frame na yun, no? Yung ating sapatos na yun, isasanda lang natin yan. So kita nyo mga bossing, nakatayo na yung 3 piraso ng formworks natin. Next na gagawin naman natin, tatapalan natin siya ng another 50 cm. Siyempre, gaya ng sabi ko, yung dimension ng poste natin is 40 cm lang. Gagawa ulit tayo ng stopper. Kukunin natin yung sentro ng ating formworks. And then kukuha tayo ng tag 20 cm both side para makakuha tayo ng perfect 40 cm measurement. At reminder ko lang sa inyo mga bossing, bago tayo magtaklob nitong ating mga rebars, yung rebars natin, bago tayo maggawa yung formworks, kinakailangan malinis. Ito, pakita ko muna sa inyo yung ating nilalagyan para makakita ninyo kung gaano kalinis. So ito mga bossing, kita ninyo, malinis na. Wala na tayong dust, wala na mga dumi. And then yung rebars natin, tinanggal natin yung mga loose concrete. Yung loose concrete kasi, akala nyo lang, walang epekto yun, pero pagdating kasi sa mga loose concrete, nagkakaroon nga tayo na tawag na mga lightances. And then malaki ang nagiging epekto ng mga lightances na yan, yung mga loose concrete na yan, pagdating sa strength ng ating concrete between the rebars. Siyempre, hindi sila magkakaroon ng maganda at matibay na bonding kung merong mga loose concrete na nakakapit dyan, di ba, sa ating mga rebars, hindi na natin makukuha yung proper strength na hinahanap natin kasi nga madumi na yung mga bakal natin. Kaya reminder ko lang sa inyo mga bossing, always protect your rebars from lightances. So yun, nakabit na natin mga boss yung forma. So yan, yun na yung mga boss. Tapos, iipitin na natin ng tubular ito mga boss. Ipitin na natin mga boss na temporary sinturon. So gagamit tayo ng kahoy, pwede rin kayo gumamit ng bakal. And then gagamit tayo ng threaded rod. Ito mga boss, yung threaded rod na gagamitin natin, ito yung magsisilbing lock.
So yun mga bossing, pakita natin yung naging kasa ng ating formworks. So kita ninyo, di ba, yung ginawa natin na sapatos, yung ating layout, yung framing ng ating poste. Ayan, so kita ninyo, nakasanda lang yung tubular. So kaya kinakailangan, pag magsusukat kayo gagawa kayo ng mga sapatos ng poste, susukatin nyo mabuti yung mga formworks na ginagamit ninyo. So kayo na bahalang mag-adjust, magdagdag. Siyempre ito, inad lang namin yung kapal ng tubular at saka ng aming board na ginamit doon sa dimension ng columns natin. So inad lang namin. So para magkaroon tayo ng ganyang itsura yan. Kita nyo, nakadikit lang. Okay na yan. So ang purpose pati nito, yan na yung magsisilbing stopper nya. So pag binuhusan natin to, hindi mawawala sa linya yung ating poste. Kasi pag walang ganitong stopper, minsan nawawala, nadidisalign yung ating forma, nawawala sa hulog, pumipilipit. So ayaw nating mangyari yung mga ganung bagay. So kaya gumagawa tayo ng ganyan. And then ito naman yung itsura ng ating poste nung nabuo na. So kita ninyo, ang ginamit naming sinturon is kahoy lang kasi marami naman ditong kahoy para hindi na rin kami gumamit ng bakal. Pwede rin naman kayong gumamit ng bakal. Pero gaya ng sabi ko, marami kaming kahoy dito. Yan na lang ginamit namin para hindi na rin magastusan yung may-ari ng materialis masyado. And then gumamit kami ng threaded rod. Yan, kita nyo, threaded rod lang mga bossing yung ginamit natin. Ayan. So yan yung magsisilbing patigas ng ating pinaka poste para hindi bumuka. So syempre, maglalagay lang kayo ng mga ilang piraso. Make sure lang na sapat na yung sinturon para hindi bumuka yung forma. At ito naman mga boss, so bali tinatayuan muna natin ng scaffold ng mga tubo. So para magsisilbing, ito yung magiging patigas natin mamaya para pagtama natin sa mga hulog or sa hulog nitong ating columns, dito na tayo magbe-brace mamaya. Ayun mga bossing, so bali ito na yung kabuuan na itsura ng ating formworks. So bali dito sa kabilang side, 'di ba? Gumamit tayo ng full threaded dito sa side na to. And then para naman mapigilan natin yung pagbuka nitong forma na to, nilagyan lang natin ng sinturon ulit na kahoy, stopper. So naka-text screw naman yan dito para mas madaling bunutin. Hindi na kami gumagamit ng hindi namin ginamitan ng pako. Okay? Ayan, so ganyan lang mga bossing. At ito pala, may nakita pala akong pako. Sabi ko pa naman, di namin ginamitan ng pako. May pako palang nakakabit. Ayun. Ginamitan din pala ng pako. O, okay na rin. So, suporta, no? Pagdating naman dito sa malapad na portion ng ating forma, so naglalagay kami ng dalawa. Pwede kayo maglagay ng dalawa or higit pang support na framing para hindi naman mabuntis or bumukol yung ating poste. Kasi gagamit mamaya tayo ng concrete vibrator, kaya pinatibay yan. So hindi pwedeng hindi gagamitan ng concrete vibrator yan dahil magkakaroon yan ng mga honeycomb at saka hindi masisiksik ng mabuti. Magkakaroon yan ng mga air pockets or air bubble sa loob. At yung nakita nyo nga pala kanina mga bossing, nilagyan nga pala namin dito ng tubo dahil itinama namin sa hulog yan. So para magkaroon tayo ng stopper, hindi na siya gagalaw, lalagyan lang natin nilagyan natin ng stopper na tubo. Then nakaklam yan dito, kailangan matibay. So para may tama natin sa hulog. And then dito naman sa portion na to, yung plumbness naman niya, yung hulog sa ganitong portion, nilagyan na lang natin ng stopper na, ayun, swivel clamp. So hindi na tayo naglagay ng tubo para medyo tipid tayo, no? So ganyan lang mga bossing, napakatibay na yan.